Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video nga pag-uusapan natin ay tungkol sa mga ganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So marami po nating pag-uusapan mga Kadabarkads, kaya naman sana po ay tapusin ninyo ang videong ito hanggang sa dulo. Pero bago po ang lahat, nais ko munang batiin ang happy 54th anniversary si Tito Soto and Helen Gamboa. So ang sugod bahay mga kapatid po mga Kadabarkads ay dito naganap sa Barangay Santo Rosario, Kanluran, Pateros. And bumuhos nga po ang luha ng ilang mga live audience, maging ng online viewers at televiewers sa kwento po na nakita at narinig po natin dito sa nabunot sa sugod bahay mga kapatid. Si nanay po talaga ay deserving po na mapunot dahil hirap po siya sa buhay, tapos mayroon pa po siyang pinag-aaral na 2 apo. So yung iba pong mga anak niya hindi po siya binibisita sa kanilang tahanan dahil ang katwiran marami na daw pong anak nung kanyang anak. Kaya kahit nung bagong taon hindi po nakarating yung kanyang anak dyan po sa Bulacan. Hindi rin po makapunta si nanay doon dahil ang katwiran niya wala po siyang pamasahe. Minsan, sumasideline po si nanay na mga lakal, and marami nga po nagsasabi sa kanyang kapitbahay na hindi daw ba daw siya nahihiya. So ang katwiran naman po ni nanay na sugod bahay, bakit siya mahihiya? Meron siyang pinag-aaral daw na 2 apo. So nakakatuwa lang po mga Kadabarkads dahil itong Itbulaga ay nagsisilbing instrumento talaga para po makapagbigay ng tulong, tuwa at pag-asa po sa mga walang-wala. Katulad po ng nasugod bahay ngayon mga Kadabarkads na talaga namang marami po ang natuwa. Meron din po talagang mga umiyak dahil syempre na-touch po sila sa kwento pong binahagi nitong si nanay. Malaking tulong na po ang binigay ng Itbulaga, tumataginting na 65,000 pesos plus mga regalo. Samantalang sa therapy naman po mga Kadabarkads ay tila baga nagpasaring or nagpabiro po itong si Bossing Vic Soto doon sa na-therapy po nila kanina. Medyo mahihain po kasi no. Kaya naman ang sabi po ni Bossing Vic Soto ay maraming mga walang hiya ngayon. So ito pong mga binitawan po na salita ni Bossing Vic Soto ay tila daw baga patama po doon sa direktor na gumagawa ngayon ng movie para buhayin po yung matagal nang tapos na case na walang iba kundi si Daryl Yap. Kaya kung magbabasa po kayo sa comment section ng live chat po ng Itbulaga YouTube channel, marami po nakapansin and tinuturing talaga nila yon na patama po ni Bossing Vic Soto kay Daryl Yap. So iba pong magalit si Bossing Vic Soto at ang mga Soto. So nakikiramdam lamang po yan. Kaya ako nga po ay nagtataka bakit ito ay naisipang banggain ni Daryl Yap. No? Samantalang lubos naman pong nagpapasalamat si Tito Soto dahil sa pagkapanalo po nila sa Court of Appeal. Sabi nga po ni Tito Soto, salamat sa Diyos sa tagumpay na ito, salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa TBJ at sa Itbulaga. Nirepost po niya itong article ng bilyonaryo. At maging ang News 5 po mga Kadabarkads ay tuwang-tuwa din po sa balitang tagumpay ng Tito Vic and Joey. Sabi nga dito ng News 5, pinagtibay ng Court of Appeals ang desisyong kumikilala kina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon or #TBJ bilang owners ng Itbulaga trademark. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Zenaida T. Galapate Lagilias noong December 13, kinatigan ng Appellate Court ang pagpabor ng Marikina City Regional Trial Court Branch 273 sa TBJ Content Television and Production Exponent or TAPE Inc. at GMA Network Inc. kaugnay ng trademark ownership ng Itbulaga. Sinabi ng CA na maaaring managot ang TAPE sa unfair competition at copyright infringement. Pinagbawalan nito ang TAPE at GMA na gamitin ang Itbulaga at EB-name. Pinakakansila rin ito sa Intellectual Property Office of the Philippines or IPO-PHL ang trademark registration ng TAPE sa Itbulaga, EB at iba pang kaugnay na logo. Iginiit din ng CA na maituturing na bad faith and proud ang pag-claim ng TAPE sa Itbulaga trademark ownership noong 2011. Kahit alam nitong si De Leon ang Think
tank sa likod ng pangalan ng programa. The exclusive right of scientists, inventors, as well as artists and gifted citizens over their intellectual property and creations must be protected and secured. Awareness of and compliance with intellectual property laws is certainly the obligation of all persons, natural or juridical. Saad po ito ng CA ruling. So isang tagumpay po ito sa TVJ, sa mga Dabarkads, and syempre sa Itbulaga dahil finally tayo po ang nanalo sa matagal na pinaglalaban po ng Tito Vic and Joey. Samantalang tila baga nakipagpulong po itong si Tito Soto kay Representative Johnny T. Pimentel. Sabi kasi dito 19 hours ago binahagi po ni Representative Johnny T. Pimentel ang picture po ni Tito Soto. Sabi niya, "Look, Representative Johnny T. Pimentel comes across his good friend former Senate President Tito Soto during the holidays." So mukha pong may pagmi-meeting na naganap. So ang pwesto po nitong si Tito Soto at maging ng mga Soto po dito po sa politika ay patuloy po na lumalakas. Kaya ang kalaban, ang black propaganda po ay pailalim tumira. So yung mga past na mga nangyari at mga issue hinahalukay po nila at binabalik ngayon para madungisan, para po masira ang pangalan po ng mga Soto na siyang hindi naman po mangyayari dahil hindi na naman po mga tanga ang mga tao. 'Di ba? Kaya naman hindi na lamang po pinapansin ni Tito Soto or ni Bossing Vic Soto yung ganito mga issue. Pagkos ang ginagawa na lamang nila ay pinapalitan na lamang nila ng positivity ang mga bagay-bagay. Katulad lamang po ng naging post nitong si Tito Sen sa kanyang Facebook account. Sabi niya, "Hindi ako taon-taon sumusubaybay sa color of the year pero ngayong taon talagang napukaw ng Mocha Mousse Pantone color of 2025 ang aking interes. Nirerepresenta ng Mocha Mousses ang ating pagpapakumbaba at hangaring guminhawa. Naalala ko sa diwang ito ang ating mga kababayan sa loob at labas ng bansa na araw-araw naghahanap buhay ngunit hindi tinatrato ng patas. Malakas itong motibasyon sa akin upang patibayin pa ang implementasyon ng mga batas na atin nang inumpisa tulad ng Social Security Act at Universal Healthcare Act at maghanap ng mga bagong oportunidad para mapabuti pa ang kalidad ng buhay sa bansa. Higit sa lahat, napakaganda ng mensaheng bitbit ng color of 2025 sa ating mga Pilipino. Ito ang kulay ng ating dangal at pagkatao. As we aspire for the better this 2025, the proudest color to wear is the color of our skin. So, 'di ba? Napaka-positive po na tao nitong si Tito Sen. Yung kapakanan pa rin po ng mga mamamayang Pilipino ang kanyang nais sa pamamagitan po ng pag-implementa ng mga batas na dapat ay para sa ating mga Pilipino. So, ano po ang masasabi ninyo sa update nating ito? Don't forget to like, comment, share, and subscribe.